Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa napanood ko na video, about po ito sa naging pahayag ni Franz Castro na may pagbabanta nga ho sa kanila. Hindi naman po sinabi na siya ang binabantaan pero parang nandun na rin ho yun. Oo. Ayan. Titingnan ho natin, no, kung sino po ba itong nagbabanta sa kanila. At titingnan ho natin kung aatras pa ba sila. Kasi alam ho natin na ito si Franz Castro ay kasama sa Makabayan Black na kung saan binayubo ng tanong si Vice President Sara Duterte sa nasabing issue na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte about sa 125 million na confidential fund. Para lubos po natin maunawaan, panoorin na po natin ang nasabing video. Ginagawa niyong pagbaban, magsaside at ipagtatanggol ng ama ang anak, no, doon sa usapin ng confidential fund at saka doon sa kung ano man yung mga issues na kailangan sagutin ng OVP. So natural lang naman yan sa tatay, di ba? So ang talagang nagulat tayo at hindi na rin parang nagulat ay talagang itong pagbabanta na sinasabi sa atin. Bagamat ito ay bagamat hindi naman sinasabing Castro, pero kung titignan natin yung kabuuan, ang tinutukoy doon ay ang Makabayan, particular din ako, na ito ay talagang tingin natin ay grave threat. Hindi naman nabago yan, ganyan naman talaga si dating Presidente Duterte, yung mga ginagawa niyang pagbabanta. Hindi lang ako naman ang ginagawa niya ng ganyan, marami pang mga miyembro ng Makabayan at saka yung mga oposisyon na tingin niya ay taliwas sa kanyang mga paniniwala. So itong ginawang ito ay sinasabi nga ng mga tao, ng mga abogado ay grave threat talaga ito na dapat wala na siyang immunity at kami po ay naghahanda at pinag-aaralan ng aming mga abogado yung pwedeng mga legal remedies dito sa ginawang ito ni Duterte, dating Presidente Duterte. Next week ito hindi natin papayagan na yung ginagawa niya dati na mga pagbabanta, threatening sa mga kalaban niya sa politika o kalaban niya sa mga paniniwala ay ganun na lang. Nasa bansa tayo ng demokrasya. Lahat pwedeng magsalita at lahat may pwedeng mag-ano ng opinion at sobra ito, excessive itong mga pagbabanta na ito na dahil alam naman natin ang record ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, lalo na diyan sa doon sa kanyang peking programa kontra droga na maraming mga pinatay, maraming na extrajudicial killings. So kami ay talagang nakahanda na harapin ito at syempre for safety din, security. Siyempre pinaghahandaan din natin ito dahil dahil talagang dahil dito sa usapin ng confidential and intelligence fund. Sinasabi natin sa panahon niya lumobo itong mga confidential and intelligence fund. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, napanood na po natin at narinig na po natin ang naging pahayag ni Franz Castro ho, mga ka-action. Ito po ang mahirap kapag may kumakalaban sa mga tiwaling, sa mga kurakot na mga opisyal. Ang gagawin nila, babantaan. Oo. Yan ang mga ugali ni Digong eh. Babantaan. Oo. At kung matakot ka, panalo sila. Pero narinig naman po natin kay Ma'am Franz Castro, handa naman daw po sila. Di ba? Siguro pumutok talagang botsi ni Digong nung nawalan ng confidential fund at intel fund ang kanyang anak. Yan ang mahirap dito sa atin na labanan. Okay lang sana kung harap-harapan, pero kung talikuran, napakasakit po na mangyayari yun. Kasi kung harap-harapan, malaki ka man, maliit man, walang ibang makakapuwing sa maliit o sa malaki kung hindi ang maliit. Di ba? Trabaho yan eh.
Di ba? Kung makapagsalita pa naman yan si Digong, puro na lang patayan. O, narinig nyo sinabi ni Franz Castro? Ang faking programa na mga killing about sa drug on war. Na maraming inosente ang nadamay. Ang tagal naman kasi ng ICC. Nasaan na po kayo, ICC? Bilisan nyo na po ang investigasyon nyo para para mabigyan na po ng katarungan ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay na kanilang mga inosente nilang mga nawala sa kanila. O, bilisan nyo naman po, ICC. Maawa na ho kayo. Para na sa ganun matapos ng kaguluhan dito sa Pilipinas. So yun lang ho mga ka-action, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa lahat ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.